Hi guys, this is Daryl Deal and I'm back with another video. Specifically yung tutorial ng intro ng kantang 214 by River Maya. So isa to sa mga pinaka-popular requests ko ever since I posted my original cover of the song, which is around like 5 to 6 years ago. Yes, it was that long. Ngayon lang ako nag-decide gumawa ng tutorial ng cover na yun. Marami na nag-request. So what's so special with my intro or dun sa cover ko? So nagawa ko yung intro kasama yung piano part. So that sweet piano part sa beginning ng song na translate ko sa gitara. So pinapa ko siya at meron akong ginagawa doon para at least, 'di ba, kompleto pag ginagawa ko yung intro. So bagay siya pag solo guitarist ka, nagja-jamming lang kayo, wala ka namang kasamang pianista, 'di ba? Jam lang. Tapos kung gusto mo talaga ma-impress yung mga kasama mo o yung mga friends mo, tapos tutugtugin niyo yung 214, 'di ba? Kung magawa niyo yung intro kung paano ko siya ginawa, astig, 'di ba? Kompleto kasama yung piano part. So, gets ko naman na, of course, when I posted that cover was not meant to be a tutorial. Cover siya. Pero mahirap talaga matutunan yung intro, mabilis siya gawin. So, yung mga tao, comment, pwede, please, pa-tutorial po ng intro. And, finally, I just decided, sige nga, gagawa na ako ng tutorial ng intro ko. Okay? So, mahirap talaga siya gawin kahit ako nagkakamali. Or madalas magkamali dun sa intro na yun. Okay, but it's quite impressive kapag nagawa nyo siya. So, ayun, okay? So, for those that haven't watched the video, nandun yung link dun sa description, or hanapin nyo na lang 214 River Maya cover dun sa mga videos ko. So, watch it if you like the intro, how I do the intro. You want to learn the intro but you cannot learn the intro from that video, then good, keep watching this video kung saan tuturo ko siya step by step, mabagal. Okay? So without further ado, how do I do the intro of that song? Normal speed. Okay? So ganito siya. So, ganun yun. Diba? Astig. So, let's start from the very beginning dun sa piano part. First is a C, and then D. So, nagsistem lang tong dalawa to dun sa original C bar chord na mataas. Okay? So, ganyan. At saka yung D, 2 frets up. So, para lang siya yung G, diba? May ganyan kang G na bar. So, ganito na yung sa C. But I don't need these 2 bass strings. Ayan. So, hindi ko na sila kailangan pindutin at pahirapan yung sarili ko. I just do the version with these 4 strings down. So, ganyan ang itsura niya. Nakabar tong dalawang to sa first and second string. Tapos, this one here, okay, nasa, ito yung pinipindot ko sa third string, tapos ito sa fourth. Ito lang sila. Simple down pluck ng lahat ng strings. Tapos yung sunod, gano'n din sa D. Alright, tapos yung sa G, yung G na ganito, okay? Siyempre broken chord, no? Para lang siya yung D, nagmula lang siya sa D, yung dito, di ba? Di ba D? Pero nakatranspose lang, napunta lang siya dito. You only need strings 2, 3, and 4. Downstrum ng isa. Tig-isang downstrum lahat. Okay? Wala to. Okay, so, this is on the 5th fret, 4th string, 5th string, 4th string, 5th fret, 3rd string, 7th fret, 2nd string, 8th fret. Okay? Tapos, ito, you use the 2nd string and 5th string dito. This is 9th fret to, tapos 10th fret ito, 2nd string. So, tapos mag-perform ka ng E minor. Okay? So, mali. Okay, dun sa E minor mo, you'll still start to press the same 2nd and 5th strings. So, nakabar ka ng E minor, nakabar ka. So, dyan,
Tapos bar E minor, same strings naka-pluck, na pinapluck. Tapos tatanggalin mo to. Tatanggalin mo tong string na to, pluck mo. Tapos 4th string, dyan pa rin. Tapos tatanggalin mo yung dalawang mong daliri, naka-bar ka lang. Press the pluck the 3rd string. So ganito yung tunog niya. Alright, so isa pa. Okay, yung G, 3 strings. Tapos 2nd and 5th string dito. Tapos ganun din sa E minor, same strings, tanggal. 4th string, tanggal daliri, bar. And while doing this, you're forming, plucking that string, you're forming at the same time itong B minor bar na chord. Okay? And you will, yung sunod na gagawin mo is yung ganito lang. From the bass, down, hindi ko na sinasama tong last string, but it doesn't really matter if na-pluck mo siyang pag ganun. So, parang ganito siya. Diba? So, maganda yung parang napapatunog mo to, napapa-echo mo siya. Napapa-echo mo siya while you're doing this. Okay, yan. So, yun yung part na yun. Tapos, yung the next would be, you know, one of the hardest parts of this intro to yung mabilis, di ba? Diba? So, yan. So, yung part na yun, basically, you use this first 2 strings. Okay? Tapos yung basic form niya, meron kang 2 notes, one after the other. Pero yung second note mo, laging itong G note, gamit yung first string or last string. So, parang ganito yung tunog niya. So, para nakita nyo, 1, 2, 1, 2, tapos yung second note, laging ito. So, una muna, yan, tapos hammer ka nitong sa 2nd fret to 3rd fret, tapos open ng last, yan, tapos D to G, tapos C to G. Okay, ito yung sa, tapos ito. So, kasama nung bass, pag sinasama ko yung bass, ito muna, tapos habang hinahammer mo to, kasama yung bass. So, ganito siya. Tapos, open G, B, G, C, G. Isa pa. So, nakikita nyo na echo yung bass, di ba? So, sana magawa nyo siya ng kompletong ganyan. Ganon. Okay? Tapos, after nyan yung G. So, tapos, press ko lang to, A note. So, press, tanggal. Tapos, F sharp bass. Tapos, E minor. So, okay, ganun siya. Gawin ko mas mabagal. G, pindot, G, F sharp bass, E minor. Tapos D. Bago ko mag-D, para lang yung katulad sa kanta, pinipress ko itong A bass na to. So, from A bass, tas mag-D. Ang bass mo sa A, itong 5th string, tas bass mo sa ditong 4th string. So, from E minor, ito yung bass mo, tanggal, open string, tapos D. Tapos C. So, that's all for the piano part. O, di ba ang haba na? Medyo complicated. Okay? Pause na lang, rewind na lang. Kaya nyo yan. Ngayon, for the guitar part, okay. So, medyo common na rin to, no? Pero, syempre, papakita ko na rin. You only use these 3 bass strings. Ito lang 3. Okay. Wait.
isa pa. May ganyan. Tapos, sabay ito yung bass at saka yung fourth string pluck habang at the same time sinaslide mo to papunta sa 6th fret. Okay? Slide. Tapos, ito, nandito siya sa C na bass. Tapos ito, parang siyang C kasi. So, tapos may hammer. Yan, may hammer dyan. So, alright. Dalawang ganon. Alright. So, yung third, mas madali siya. So, may parang up lock ka. Same time, hinahammer mo to. Ito. Diba? So, para may ganun siyang effect. Pwede nyo lang gawin ganun. Tapos, okay. Yun. Ayan na. So, that's the intro. Turo ko na rin yung outro. Diba? So, from start to end nga talaga. No? So, medyo yung outro meron lang konting difference kung paano siya ginagawa dun sa intro. Pero that's all like guitar parts, diba? So, paano yung outro, diba? Okay. Yung pinaka-difference na madali lang. Diba doon sa intro may ganun ka pa. Pero di mo nasasama yon. Stop ka na dito. Stop ka na dyan. Tapos may pause na konti. Tapos shift ka dito sa D. Itong strings, itong 4th and 5th strings pa rin gagamitin mo. Nakaganyan ka. So, ito lang. Tapos, tatanggalin to. So, dito ka. Alright. So, yun na yung outro. So, mas madali lang siya. Kayang-kaya yan. Alright. So, that's it for my intro and outro. Oops. 2-in-1. Tutorial ko ng 214 by Rivermaya. Sana natuwa kayo sa aking tutorial. Sana dahil dito sa video na to, matutunan nyo na paano ko ginagawa yung intro ng kantang yun. Very beautiful song. Classic song by Rivermaya, will never get old. I don't know if itong video na to sisikat or abot ng kasing daming views nung video ko ng 214. Pero alam mo yun, this song is a classic. Di naman maluluma to. Marami pa rin matutulungan tong video na to sa tingin ko. Alright, so that's all for this video. So I hope you were satisfied and I hope you're able to learn it and practice lang. Magagawa niyo yan. Kailangan lang talaga mabilis yung kamay at saka very precise. It's hard. The intro is hard, I know. So ayun lang. Thank you for watching this video. Keep on playing music, keep on supporting OPM, and that's it. Have a good day, guys. Bye.